pa rin ang Good Morning Kapatid. Ito po, mabilis nang makalimot at maraming pagbabago sa mga kinikilos. Ilan lang yan sa mga pinagdadaanan ng mga pasyente ng Alzheimer's disease. Nakilala ni Doc Dex Macalintal si Nanay Gloria na kahit na may ganitong sakit ay nananatiling masigla at positibo. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Isa sa mga pinakakinatatakutan natin ay ang pagdating ng panahon na hindi na tayo makikilala ng mga mahal natin sa buhay. Lalo na kapag nagbabago rin sila at tila malayo na sa mga nakasanayan natin. Ilan lamang po yan sa mga maaaring maging epekto ng Alzheimer's disease. Mga kapatid, kasama po natin ngayon si Nanay Gloria at si Ma'am Amy. Si Nanay Gloria ay nakararanas ng Alzheimer's disease. Sabihin na sa akin, kwento na sa akin, ano bang nangyari kay Nanay? Napansin po namin, Doc, nung una makakalimutin siya. Kala namin usual na makakalimutin kasi yun naman yung kasabihan na pag nagkakaedad nagiging makakalimutin. Tapos grabe yung ano niya, galit. Parang araw-araw laging galit. Gigising siya dyan, lahat ng babasagin, baso, plato, binabasag niya. Paano yung nalaman na Alzheimer's siya, hindi siya basta kalimot lang? Nung naglalayas na siya, sinasabi niya na hindi daw niya kami kilala. Ang Alzheimer's disease ay isang progressive disorder na karaniwang nagsisimula sa mga nasa edad 65 pataas tulad ni Nanay Gloria. Ito ang pinaka-common na sanhi ng irreversible dementia at maaaring maging dahilan ng pagwawala at pagbabago ng ugali ng isang tao pati na rin ng kanyang ikinikilos. Ano na yung role na ginagampanan po din nyo sa kanya at siya sa inyo po? Hindi na siya marunong kumuha ng plato para kumain. Pero marunong pa siya magbanyo. So parang nagbaliktad na kami. Siya na yung inaalagaan namin, inaasikaso, iniintindi na dati siya yung ganun sa amin. Sa araw na ito. Sa Alzheimer's disease, maaaring mayroong 3 stages na pinagdaraanan ang mga pasyente. Preclinical, mild cognitive impairment at dementia. Maaaring ang mga pagbabago sa utak ng isang tao ay nagiging mas maaga kaysa sa mga sintomas. Pero mayroong mga simpleng pamamaraan para malaman natin kung ang isang tao ay nagkakaroon na ng cognitive impairment. Ang Minicog ay screening test para malaman natin kung kamusta ang cognition ng isang tao. So dito, magbibigay tayo kay Nanay ng 3 salita. Usually na salita na ito, hindi talaga sila magkakarelate. Pero para sa isang normal na tao, pwede nating ma-relate ito. Itong mga 3 salita, mangga, mesa, pera. Papabigkas natin kay Nanay. Sabihin mo, Nay, mangga, 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 mesa, 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 pera. Saan? Pera. Pera. Yan, yung 3 magkakasabay. Wala naman tayong pera. Ito ay maaari, hindi naman siya definite, no? Ito ay maaari na magbigay sa atin ng impression na mayroon tinatawag na cognitive impairment ang ating pasyente. Case-to-case basis ang Alzheimer's disease kaya maaaring mayroong mga katanungang hindi agad masasagot sa unang pagsusuri ng isang doktor. Hindi man masabi agad kung bakit nagkakaroon ng sakit na ito, ilan sa mga risk factors ay ang edad, family history ng cognitive impairment at iba pang mga sakit tulad ng hypertension, traumatic brain injury, paninigarilyo, metabolic problems at kakulangan sa social at cognitive engagements. No, so doon sa pagkain na tanong ko na lang din po, ano pa yung pinapakain nyo kay Nanay? So ngayon ang cravings niya, dinuguan. Lechon manok, ganyan, mga spaghetti, mga fast food. Mahilig siya sa fast food ngayon. Ma'am Amy, gusto ko lang malaman, kanina ko kasi napansin, may manika si Nanay. Bakit siya may manika? Nung nag-mall kami, nung nagpa-check up siya, may nadaanan lang kaming manika. Tapos halos ayaw niya ng bitawan. Kung ano man yung gusto ng pasyente, yung binibigyan natin. Tinatawag natin ng mga memento na maaaring makatulong sa kanila. Sa mga mayroon pong mga mahal sa buhay na nakararanas ng Alzheimer's disease, prioridad po dapat natin parati ang kanilang kaligtasan. O pwedeng lagyan sila ng bracelet tags na nakasulat ang kanilang mga pagkakakilanlan. Parati silang bantayan sa mga gawaing bahay. Iwasan po natin ang mga nakakalat na kable at iba pang mga delikadong gamit sa bahay. At syempre magplano ng daily activities kasama ang pagkain ng balanced diet, pag-inom ng maintenance medications at pag-eehersisyo. Mga kapatid, bahagi po ng ating pagtanda ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng karamdaman. Kaya mas mainam na ating palalimin ang ating mga kaalaman upang maintindihan po natin ang kanilang mga nararamdaman.
Alam mo, ate, nabalik ako doon sa moment na gumawa kami ng teleserye. It was called The Greatest Love. Nanay Gloria din po yung pangalan ni Ate Sylvia Sanchez. Naalala noon. nila yun, I'm sure, yung Oo. ating mga mami. Tapos, ang naalala ko lang talaga, sa ganitong karamdaman, hindi lang yung may Alzheimer's disease ang may pinagdadaanan, kundi yung buong pamilya. And we Yes. have to be more understanding and open to what the doctors will say. Kasi minsan, ang nangyayari, ang mga pamilya, in denial sila, hindi, makakalimutin lang yan, hindi, nag-uulyanin lang yan. Pero ang totoo, they need our help. Yes. Huwag nating hintayin na grumabe na to a point na meron kasi mga cases na they forget to swallow, they forget to dress up. Lalabas sila ng bahay, maa-unlock nila yun, tapos mawawala sila. And when you say forget, hindi yung nakakalimutan. Hindi, talagang Oo. wala silang maalala. And napakahirap nun para sa mga... So for example, magsa-start yan, sasabihin ng may sakit na parang, ay, ikaw, bilang pamilya, makukulitan ka. Pero sana, mas maging maintindihin tayo. Na ito ay karamdaman, dapat natin silang intindihin. Oo. Yung okay pa sana yung makulitan ka lang. Pero I'm sure, yung naranasan ni Amy, anak ni Gloria, at saka yung role mo, di ba? Meron ding kasamang sakit. Yung Yes. sakit sa puso, sa damdamin, na parang di niya maalala kung sino ako or sinisigaw-sigawan niya na lang ako, ganyan ko siyang alagaan. So parang kailangan lang matandaan talaga kasama yun dun sa sakit. I will share something that some of the people I know, kasi my lola also had it, they would do videos and then they would play it over and over sa mga apo, sa mga ate. Tapos kadalasan yung mga batang apo, natatawag ako ng lola ko na Weng. Kasi yun yung anak niyang babae at hindi ko na siya kinokorek. Ayun. Kasi opo, Ganun na kasing lang. ganda ko po, gano'n. Ganun. Huwag lang natin i-aggravate, baka kasi magalit pa eh. Kasi syempre, katulad yung sinabi mo kanina, minsan yung pakiramdam na yes, they're physically present, but mentally they're not there. So yun yung painful. Pero pwede rin siyang mag-work the other way for the family members. Pwedeng mas maglapit-lapit kayo. Oo, Di ba? tama. Lalo pang para kasi you have one common goal na talagang alagaan yung inyong nakatatanda na may Alzheimer's. Tama yun, na it will bring you closer. That's right. Maraming salamat, Doc Tex. At ito na,